Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang susunod na programa ay maaaring maglaman ng mga pananaw at opinyon na hindi kinakailangang sumasalamin ng mga pananaw ng CBS. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, that's on air! Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the truth air. Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at truth that's on air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan at nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD 1098 kHz sa inyong mga talapitan at kasama natin ngayon ang dilawan na si Dr. R. Dr. R, magandang hapon sa inyo. magandang hapon po sa ating mga tagapanig. Magandang hapon do sa ating followers diyan sa YouTube at sa Facebook, no. Maraming salamat po, patuloy niyo po sanang sundan ang maiinit na talakayan dito sa The Truth Doctors on Air. Alam niyo, dito inuhubaran namin, di ba, Dr. Jake? Inuhubaran namin ang balita, di ba? Hindi ho namin hinahayaan na para lang ho yung passion show na nangyayari tuwing SONA. No, hinuhubaran ho namin silang lahat. Ngayon, alam mo, ako'y may paalala lang ako sa mga vlogger, sa mga kaibigan natin, tayo naman ay huwag naman ninyong tawagin na impacta itong ating spokesman, Dr. Huwag naman, huwag. At alam nyo, masyadong balat sibuyas yan. At alam nyo, tinawag ang pangit, medyo nagalit eh. Huwag naman. Teka lang. Si ano ba yan? Si Titang? Si Auntie? Si Auntie ba yan? Si Auntie. Ngayon, tama na, basa ko yung ICC di ba? Parang hindi naman yata siya pinangalanan na siya mismo. Parang Clay. Parang ganong Clay yung yata ang sabi itong mabait na kapatid ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman yata siya pinangalanan. Parang hindi ko alam pero sumagot ito si Auntie, no? Na sinabi niya, it takes one to know one. Sobra naman ako kasi kayo magparatang kay Auntie. Nung isa, sabi niyo, napaka-pangit. Pangit daw si Auntie Claire. Di ba? Impacta naman daw. Impacta. Ano ba yan? Doktor, love na love ko yan si Auntie Claire eh. Huwag naman nila dapat ganunin, At nasasaktan ako. Anyway. At yan ay, alam nyo, itong si spokeswoman actually, ng Malacanang, sinabi niya doon sa kanyang isang post na si Sara Duterte daw, di Vice President, walang alam sa tinatawag na Paxilica na nabanggit Dr. R sa talumpati ni
Pangulong Marcos. Ngayon, Nak, ang sasabihin ko naman sa kanya, no, diretsahan, 99.9% ng Pilipinos hindi naunawaan kung ano ang paksilika. totoo yan, Dr. J. Ito naman mga to, nagtatampo pa kayo, totoo naman ho. Wala naman ho talagang kaalam-alam ang sampayan ng tungkol dyan sa Pax-Silica na yan, Pax, no? Ang alam mo ng taong bayan, Pax-U. Pero ang Pax-Silica, hindi pa nila alam. Pero bago natin punta niya, medyo magandang pag-usapan yan, Dr. J. No? Napansin ko lang, no? Ito pa lang si Senator Lacson, no? Senator Lacson. Dati, 58.8 million lang, Dr. J. No? Okay. 58.8 million lang ang kanyang total net worth, no? Net worth, no? Nung umalis siya sa Senado noong 2022, no? Ngayon, tumaas ito, no? Ng 245, Dr. J. Billion. 245 million from 58.8 million. Alam mo kung ano yun? I-subtract natin, nasa 186 million. Di ba? Or sa porsyento, teka lang ha, ito. Okay. 317%, Dr. J. Ilang taon lang. Di ba? Parang, kasi bumalik siya noong 2025, so parang 3 taon ba ito? 3 taon lang. Oh, di ba? Okay. Ang sabi nga dito, no, sa balita, 5.6 times daw ito, no? Mas mataas pa sa itinaas ng Duterte, no? Okay. Siyempre dati siyang former police chief, no? Wala naman itong dineclare yata na real estate. Hindi ko alam, hindi ako sigurado, no? Kaya Pero ngayon nagbalon na, no, ng 245 million, 186 million bigger or larger than what his network was in 2022 when he left the Senate, Dr. J. Ha? Okay. Aba, ibig sabihin ang ganda ng negosyo nito ni Senator Lacson, di ba? Baka mamaya tumataya yan sa karera ng kabayo, nanalo sa karera ng kabayo. Baka tinatayaan yan si Red Stallion. Hindi natin alam. Baka alam mo, pwede rin naman na naglalaro to ng stock market o di natin alam, di ba? Pero lumaki talaga, Dr. J. Baka nanalo sa 186 loto million. yan. Hindi kaya sa loto o sa casino. Hindi. Pero sinasabi niya, na daw ay kumita sa real estate. Ngayon, ang tanong diyan na madaling makita yan talagang kung uusisain, kung saan galing ang kanyang pundo na biglang pagtaas ng kanyang assets, Kasi pwede ngayon, aling real estate ang binenta mo na kumita ka ng mahigit sa 180 o 186. 186 million. 186 na komisyon. Kasi ang nababanggit niya na nag-deal daw siya at katunayan na hindi pa nababayaran siguro. Kasi ang presumption ko na nagbenta siya ng property, hindi sa kanya na mayroon siyang bahagi doon sa bentahan o komisyon siguro na tinatawag. So ganun kalaki, gaano kalaki ang property na binenta kung magkakaroon ka ng komisyon na mahigit sa 100 million, Dr. R. Nako, medyo malaki nga ito di ba? Kasi alam mo, sa totoo lang, unang-una, wala naman tayong knowledge kung siya ay lisensyado na magbenta ng lupa. Kasi alam mo, medyo mahigpit na yan, Dr. J, ha? Medyo mahigpit na yan pagbibenta ng lupa. Kailangan na ikaw ay accredited na ng real estate board, no? Kasi ngayon, mahigpit na nga yan. Ngayon, isa ng kurso yan sa kolehiyo. Alam mo, hindi ka na pwede na dati kang engineer, ngayon ay mag-exam ka lang para ikaw ay maging broker. Hindi na ngayon ganun, Dr. J, no? Medyo mahigpit na sila. So kung hindi yan 5%, maaari meron lang 1 to 2% yan si Senator Lacson. Abay, kung 2% ang 186 million, Dr. J, magkano ang lupang binenta niya? Kaya nga, billions of pesos, hundreds of billions. Ngayon, yun nga ang dapat naman patunayan niya ngayon kung ano ang inaakusa niya sa kay Peter Alan Cayetano na meron daw mga katiwalian din dyan sa Taguig, sa flood control.
Eh, siya naman ay dapat magpaliwanag din para patas and fairness sa lahat. Ipapaliwanag niya ngayon kung saan naman nanggaling ang kanyang, hindi lang yung statement na sasabihin mo ngayon, kasi nagbenta ako ng property. O, ipaliwanag mo, pakita mo dokumento na katunayan na ito ho, nagbenta ako, ito yung kinita ko. Ngayon, ang tanong dyan, nagbayad ba siya ng tama na tax? Kaya sa katanungan, Dr. R. O, ngayon, kung hindi siya nagbayad ng tax, eh di tax evasion, may kaso din siya na tax evasion. Ito, Dr. J, kinompute ko, no? Kung siya ay mayroong 2%, no? Hindi naman natin sinasabi na 2% lang ang maaring kinita ni Senator Lacson, pero kung basing ito sa pagbebenta lamang ng real estate, ha? Ang naibenta niya ay around 9.3 billion, Dr. J. No, napakalaki. Oh, napakalaking lupa nito, di ba? Kasi ako meron akong kaibigan diyan, meron tayong kaibigan diyan, Dr. J, sa Alabang, na nung minsan ay binabebenta niya yung lupa niya ng 1 bilyon pero very prime at halos 1 hektarya. Nandyan along Alabang lang talaga. Pero ibig sabihin, masyado itong iwan malaki. Itong 9.3 billion, Dr. J. Malaki yan. Malaking area yan. At ang taas ng halaga niyan. Ano? O saan kaya lugar yan? Ngayon, pag inusisa yan, baka mamaya hindi niya rin maipaliwanag. Kasi alam mo, yung nag-aakusa na ganyan na inaakusahan ang kapwa niya senador, at gusto nila matanggal ang si Alan Peter dahil yan ay may kaugnayan, Dr. R, sa impeachment case. Lahat ng yan, ng kilos nila, may kaugnayan, may nagkukumpas na kung sa banda, may band leader na ito yung dapat yung tugtog. Lahat sila, yan, pinupuntasan. Yan ang katotohanan diyan, Dr. R. Ito lahat ay may nag-uutos kasi para lang maalis yung katulad nila Peter Alan Cayetano diyan po sa Senado. Yan, alam mo, Dr. J, lagi na napapansin ko, lagi mong nababaliktad ang pangalan ni Senator Alan Peter, no? Ang ganda-ganda, AP. Mas maganda siguro Senator AP na lang, no? Kasi pag Senator PA, parang nabasa ko, parang nangyari niyan, hindi na daw ICC, PICC na daw yung tungkol kay Kasi alam mo, nababaliktad ko, Dr. R. Kasi para siya sa St. Peter, kasi pagsimula pa lang ng kanyang talumpati, nagdadasal siya. Kaya akala ko siya si St. Peter. Pinagdadasal niya kasi yung mga majority. Peter pala. Oo. Kasi ayaw mo naman siyempre na ang pangalan mo maging Ortiz, Jake, di ba? Bakit Ayoko lang. Dati tinatawag ako madalas si Jackal kasi diba, kasi isipin mo kung babaliktarin mo katulad nung pinaparatang kay Auntie Claire na hindi naman siyempre maganda kung babaliktarin mo yun Claire Castro Impacta. Hindi ba pangit? Di ba pangit? Pangit naman yun. Kaya dapat maayos ang pagbigkas natin sa mga sa mga pangalan na yan, no? Alam mo, ito Dr. J, ito pag-usapan naman natin. Parang naipangako pa. Hindi ko kasi napakinggan yung SONA dahil sa totoo lang po, no, sabi kasi ni Auntie Claire, pag ikaw daw ay walang interes sa SONA, parang lumalabag ka daw sa konstitusyon. Diba? Parang ako naman kasi, mas gusto ko na siguro magpahinga kaysa makinig ako ng SONA dahil mababalitaan naman natin yan, no? Katulad natin, binabalitaan natin yung mga pinapangako nito si Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam mo, hindi ko malaman, Dr. J, pero alam ko nabanggit na mayroong pagtaas ng sweldo, Dr. J, pagtaas ng sweldo na alam ko na parang kung di ako nagkakamali 85 pesos, no? Hindi ko alam kung ito sa Metro Manila lamang, no? Pero pagkatapos ng SONA ng Pangulo, biglang nag-issue ng TRO tungkol dito. Status anti-order ang isang huwes dyan po sa Pasig kasi merong mga kumpanya na nag-file ng petisyon for TRO kasi siguro sa isip nitong mga kumpanya walang nagawang public hearing, Dr. R. Yun, walang konsultasyon siguro, no? Walang konsultasyon sa hanay ng mga employers. Yan ay maaring pakiramdam ng mga employers na masyadong malaki
na hindi kakayanin ng maliliit na mga kumpanya, Dr. R. Alam mo, sa totoo lang, ako rin nga naiisip ko, no, medyo malaki din yung 85 pesos, no, na umento sa pasahod, no. Pero hindi naman natin, siyempre hindi naman tayo eksperto diyan, hindi rin naman natin inaral 'yan. Pero tingin ko nga walang konsultasyon. Kaya lang parang nakakabahala. Hindi ko tuloy maisip kung talagang itumbag si Pangulong Bongbong Marcos sa sumulat ng kanyang speech diyan sa SONA, no. Isa pa, Dr. J, napansin ko, biglang nag-announce na parang hindi ko alam kung Central Bank ba ang nag-announce o asosasyon ng mga bangko na wala namang pagtitigil ng charge ng mayroong transaction fee yata yan, di ba, pag hindi pag nagwi-withdraw ka yata o nagtatransact ka, di ba? Pero transaction fees yan. At parang hindi ko alam kung nabanggit ba ito ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa kanyang speech. Pero ang sinasabi doon sa mga nababasa ko, pagkatapos na masabi sa SONA, sinabi bigla, wala namang ganun. Wala nga, alam mo, yung katulad nga ng, kaya pinatigil, pansamantala lang ang pagpatigil dyan sa uminto sa sahod ng mga manggagawa. Kasi nga may nag-question. Una-una, yung nabanggit nga, walang public consultation, at hindi naman nakonsulta ang employers kasi ang employers sila yung babalikat ng dagdag sahod na yan. So ngayon, alam mo, Dr. R, yung kasing SONA, ang gusto kasi ipalabasin ng administrasyon ngayon na pulos lang maganda ang nangyayari sa bansa natin. Ito, at katulad yan, may mga nabanggit sila na rocket launching, may mga paksilika, ito pang gagawin na ganito, yung mga pangako na magaganda, natutuwa, pinapalakpakan ng tao, pero alam mo, mas madali sabihin kaysa gawin. O sa English pa, it's easier said than done. Yun po ay napakahirap na baka pagdating sa susunod na SONA, hahanapin na naman ngayon, magkakaroon naman ng audit ang taong bayan, ay bakit hindi ito napatupad? Bakit ito ganito? Hanggang ngayon ganyan. So yun mga kababayan, nakatulad nga ng tinatalakay natin nung nakaraang Lunes ng Miyerkules, yung tungkol sa systems loss. Ay nag-react agad ang Meralco, ang may-ari ng Meralco, si Manny Pangilinan. Sabi niya, sino magbabayad ngayon yan? Sino ang... kasi kung sila ang mag-shoulder ng systems loss na tinatawag, sabi niya, we will not survive. So ano mangyayari ngayon sa electric distribution? Tayo din ang consumer ang mahihirapan dahil pag nawala ngayon na hindi na nila kaya natustusan ang maintenance ng kanilang mga linya, ang maintenance ng mga transformers, ay panay-panay ang brownout, Dr. R. Alam mo, idadagdag ko pa. Parang may nasabi, hindi ko alam kung ito yung eksaktong nasabi, no? Pero ang pagkakaalam ko, base sa mga nababasa ko, nabanggit nitong si Pangulong Bongbong Marcos, no? Nabanggit ang sabi niya, parang halos 7 million daw ng OFW ay nagkaroon ng insurance. Maaari, madali itong gawin, Dr. J. Alam mo kasi, lalo na kung ito yan ay accident insurance lamang, napakaliit lang naman yan, no? Kiyungwari, tayo, kahit tayong dalawa, ay kumuha tayo ng accident insurance worth 100,000, baka nasa 200 at 300 lamang yan, no? 200 lang yan. Oo. Pero alam mo, sa totoo lang, baka ito nga ay napatupad ng kung sino nangangasiwa dito, kung OWA man, no? Kung OWA man, no? Pero ang higit na kinagulat ko, nasabi yata ng Pangulo, hindi ko alam kung eksakto nga niyang nasabi, na napataas din daw niya o napataas din daw ng ating gobyerno ang minimum wage ng ating mga OFW. Kasi hindi ko maintindihan di ba? Ibig sabihin ba diniktahan ba ng ating gobyerno ang mga nagpapasweldo doon sa abroad, alinsunod, di ba, doon sa trabaho ng mga OFW, parang
Parang ito yata yung mga kasambahay na OFW, Dr. J. Napataas daw ng gobyerno ang minimum wage nila. Alam OFW mo, yan. alam mo, Dr. Ari, kung ako kay Pangulong Marcos, kasi yon binasa lang naman niya yan. Actually, may prompter, dalawang prompter doon sa tapat ng kanyang kung saan siya nagtatalumpati. May dalawa kaliwa kanan ang teleprompter. Kung sino sumulat ng kanyang speech, batukan niya na ngayon. Kasi paano mo mautusan ngayon ang Dubai o ang Saudi Arabia? Pasahod ng ating mga manggagawa dyan. Wala kang kapangyarihan at kung sino man ang nagsulat yan at kung totoo man yan, batok dapat. Itong batok, ito, dapat batukan nyo kaagad. Yung sumulat ng speech, Kasi baka naman yan ay papugi points lang doon po sa mga ating kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa, Pero ano bang pwersa natin na sabihan mo yung si Muhammad bin Salman ng Saudi Arabia, hoy, Mr. Prince of Saudi Arabia, can you please raise the sahod of our countrymen? Baka sabi ni Muhammad bin Salman, who you to say that to me? Alam mo, dapat matukan ni Pangulong Marcos yung speechwriter na si Manolo Quezon, Dr. R. Alam mo kasi napaka-ironic napaka-ironic Dr. J, no? Sinasabi dito sa kung sinabi man ng Pangulo na napataas ang kalidad ng sahod. Ibig sabihin napataas yung sahod. Siguro kung ito nagkakahalaga dati ng 30,000, no? Kung hari kaya OFW sa Hong Kong, no? Ito yung naging 40,000, no? Tumaas ito ng siguro ng lumalabas parang 30%, no? Napataas doon sa abroad. Dito nga yung 85 pesos napatigil pa ng korte. Lalo na sa Hong Kong. Paano mo inuutusan yung autonomous government of Hong Kong na Chinese yan? So, hindi ko alam kung totoo yan o hindi. Pero kung totoo yan, that is, ano masasabi ko dyan? Wala tayong masabi, pero sana magan. Sana magan lang masabi ko dyan. Alam mo, kasi naisip ko paano siguro, kaya siguro baka naipasama to nung isang kawani doon sa palasyo para hindi na siya uli matawag na pangit. Pero alam mo kasi, di ba, hindi naman kasi tama yung nagtatawag ka ng pangit. Pero kaya lang, alam mo, usually yan, pag talaga naman pangit, no, pangit ang ugali, no, tapos biglang Dr. J, papangit na ang ugali niya, tapos hindi mo tatawagin na siya na pangit, baka naman humaba ang ilong mo para kasi Pinocchio. Hindi na. Ang tawag ko naman dyan, huwag na lang pangit. Tuwangit na lang. Tuwangit na lang. Kasi ang suwangit, masungit na pangit. So, suwangit. Okay, no? Kaya makikita lang natin, no? Kaya ang dami natin. Parang 5 puntos na yun, o 4 na puntos. So, parang nakakalungkot lang isipin na parang inaakala ng mga Pilipino, siguro kung ako pa yung nakinig noon, inaakala ko, mangyayari na, no? At nangyayari na. Kaya lang, katulad noon, pagkatapos noon, biglang pumalag itong si MVP, di ba? Tapos, biglang nagtiaro ang korte. Tapos medyo nahiwagaan ako dun sa pagpapataas ng sweldo ng OFW. Tapos ano pa ba yung isa na yung systems loss, no, na-discuss na natin yan, no? Pero ibig sabihin, ano ba tong so parang tama yung sinasabi ng maraming nating netizens na ang SONA ng Pangulong Bongbong Marcos ay naging rhetoric lang. Tama. Correct. Kasi walang konkretong mga Dr. Are. Hindi na pag-aralan mabuti
ang mga repercussion kung gagawin nila yung mga for example na lang balikan natin uli yung systems laws sa ano. Hindi nila napag-aralan na yung systems laws is inherent sa power distribution. Kasama talaga yan kasi kahit anong babalik na rin mo yung engineering, electrical engineering sa physics, mayroon talaga na systems laws na tinatawag na hindi pwedeng wala. Para lang yan na kunwari, magbabayad ka ng 100 piso doon sa pinagkautangan mo, ay ipaaabot mo yan doon sa isang tao. Sasabihin niya, ang 5 piso sa akin kasi dadalhin ko doon. So 95 lang ang kanyang ibibigay doon. Yun ang system laws na tinatawag. So ganun din yan, from the power generation up to the consumer, there is around 5 to 6% na power loss sa voltahe at saka sa amperahe. So yan ay it's part of the cost ng district production at power generation at distribution ng kuryente. So ang balik doon, hindi nila napag-aralan kung sino man ang sumulat yan. Akala nila, pogi points, Dr. R. Kasi karamihan ng sinabi ni Pangulong Marcos, pogi points ang tawag doon. Alam mo, Dr. J, napakahirap magpapogi lalo na kung ang utang mo ay nasa 19 trillion pesos. Ibig sabihin, nalubog na tayo na nalubog sa utang. So, ang ginawa natin, utang lang tayo ng utang naman na yan, no? Alam mo, hirap ng utang eh. Pero alam mo, katulad nung sinasabi mo kanina, Dr. J, yung mga alam mo, nung isang araw, parang nung napanood ko, itong si Senator Amy Marcos, no, diniscuss niya yung ating mga diniscuss, no, bago pa man na siya nag-discuss, Dr. J, pinag-usapan na natin yung systems laws at sinabi rin niya, kailangan nga, dapat maraming kailangan gawin, i-upgrade, mag-monitor ng facilities, alam mo, yun, na-discuss na natin, nakakatuwa naman, no? At siguro, meron napupulot naman na mahalagang aral itong mga tagapakinig natin mula sa atin, Dr. Jane. Pero alam mo, isang hindi ko pa nahihiwagaan ako, no, habang pinakinggan ko yung clip, no, tungkol dun sa racket, no, sa racket, no? Kaya lang medyo alam mo kasi nung ginawa ko yung clip na yon ay isinalang ko sa AI para makuha ko yung exact na wordings. Kaya lang ang spelling ng racket na binigay sa akin R-A-K-E-T. Rakita yun. So ibang racket yun. Ayun. Isa pa racket. Kasi katulad ganyan, Dr. R. Yan po ay ang sinasabi nila na ang magpapalipad daw naman ay South Korean company. Kasi ang unang katanungan natin, kaya ba ng bansang Pilipinas ang magpalipad ng rocket kung tayo mismo, ano? So, pag tiningnan mo yan sa international, sa katulad ng SpaceX na pag-aari ni Elon Musk, yung Falcon 9 na rocket ng SpaceX, pag pinalipad yan, Dr. R, ang gastos niyan mga $74 million po. Hindi po ganun kamura ang rocket launching. So, hindi ko alam kung saan nagaling uli yan. At ang gumawa na naman yan, speechwriter ni Pangulong Marcos, na binasa niya lang. Kasi hindi ako naniniwala, sa totoo lang, Dr. R, na sinasabi nila na pinagmamalaki ni Auntie Claire na si Presidente Marcos mismo ang sumulat ng kanyang talumpati. Hindi ako wala doon. Alam mo, sa totoo lang, Dr. J, ako naman, meron rin naman akong kinocross ko na lang yung fingers ko. No? Baka naman sakaling merong kahinat na nitong racket at si Auntie Claire ang unang pasahero nito. Hindi natin alam. Pero alam mo, kasi teka lang. Bago tayo magpatuloy dyan sa pagra-racket, no? Katulad ng ginagawa ng maraming congressman,
ay mag-station break muna tayo. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Ang oras, alas 2:30 ng madilim na hapon dito sa Pilipinas, July 31. At nakikinig kayo sa programang The Truth Dr. Sonair dito lang sa CBS DWD. 1098 kHz sa ating mga talagsitan. At sa kabila, si Dr. R. Dr. R, tuloy natin ang ating talakayan. Akala ko ituloy natin yung racket natin kasi wala po naman tayo sa Kongreso. Kaya wala po tayong racket. Pero Dr. J, pagpatuloy natin kanina nabanggit mo na yung sinabi mo, si Paxiu. Paxiu. Si Paxilica. Diba? Paxilica. No? Kasi alam mo, sa totoo lang, Dr. J, ako'y tatapatin kita. Ako'y kinakabahan dito kay Paxiu Silica o kay Paxilica. Alam mo kasi, very vague kasi itong Paxilica nito, no? Diba? Actually, ngayon lang ito sumasabog sa social media, itong si Paxilica. Pero may mga ilang tao na ang nagpo-post tungkol dito, no? Pero alam mo, ang aking nakikita, parang ito'y aspirational. Pero walang malinaw na pamantayan. Walang malinaw na terms of reference. Walang malinaw, Dr. J, kung uupahan ba itong lupa na to. Walang malinaw kung ito ba'y PPP project, Dr. J. Pero ako tingin ko talaga uupahan itong lupang ito, di ba? Pero sa totoo lang, ako'y maraming agam-agam dito sa proyektong ito ng Pangulong Bongbong Marcos, di ba? So, tingin ko yun ang dapat natin pag-usapan, Dr. J, di ba? Bibigyan natin ng background dyan, dahil ang layunin nitong Paxilica ay pagtatayo ng Artificial Intelligence o AI Data Center. Ito yung layunin. Kasi sa ngayon, sa ibang bansa, ang problema ng mga katulad sa United States of America, Dr. R, ang espasyo kung saan nila itatayo itong mga katulad nitong AI. Bibigyan ko lang ng background sandali. Ang total investment na for AI sa United States of America, umaabot na sa mahigit $1 trillion. At ang nag-i-invest doon karamihan yung mga tech companies. Ngayon, in comparison sa China, mga $285 billion na ang nai-invest ng China. So ngayon, siguro naghahanap sila ng lugar na kung saan nila ngayon ilalagay itong AI data center. At kung hindi ako nagkakamali, ang isa po sa nagsusulong nitong AI data center na dito ilagay sa Pilipinas ay ang isang kumpanya na based in Taiwan, yung Foxconn Group, no? Na sila ang nag-assemble ng itong mga iPhone diyan po sa China, at ngayon gusto nila mag-diversify ng kanilang negosyo at papasukin nila itong Artificial Intelligence Data Center dahil ito yung nakikita nila na future business. Nakikita sila ng limpak-limpak, Dr. R. Oh, nawala ka, Dr. R. Hello. Ay, hello. Nawala si Dr. R. Anyway, itutuloy ko ang ating usapan, kasi umuulan ng malakas at kanina nga kumulog, narinig niyo siguro sa radyo. Hindi ko lang alam kung si Dr. R ay andyan kasi parang nawala ang kanyang sound, dahil itong nangyari na biglang pagkulog dito malapit sa amin at biglang lumakas ang ulan. Now, anyway, so ngayon, mga kababayan, itong papatuloy ko lang yung pagbibigay ng informasyon tungkol dito sa Paxilica. Kasi itong Paxilica, alam nyo ito,
ito nakaka hindi naman nakakabahala, no. Pwede nating sabihin na ito'y magbibigay ng trabaho sa marami nating kababayan. Pero kung titingnan natin yung aspeto ng Hello. hello, nawala ka Ayan, kanina. Dr. J, no, tama. Sorry, medyo napindot ko pala yung mute function ng ating Oo. camera, no. Ayun na nga, Dr. J, di ba? Hmm. Alam mo, ang gusto kong pag-usapan natin yung katotohanan. Hindi Yeah. na yung ini-aspire natin na maaari nating makuha dito sa Paxilica. Kasi ang katotohanan niyan, kami dito sa Truth Doctors, hindi ho kami naniniwala sa konseptong ito ng Paxilica. Kung ito ho ay maraming vague na mga components o mayroon yung mga patungkol ho dito mga impormasyon ay hindi naman inilalabas ng ating gobyerno, no, Totoo Dr. yan. J, no. Hmm. Totoo, no. So parang alam mo, minsan sinasabi nila kasi, 'di ba, parang ito ay ibig sabihin nagpro-progress ang ating bansa dahil meron na tayong proyektong katulad nitong Paxilica. Kaya lang hindi kaya naman ang benepisyo lang nito ay para sa sa mga foreigners at hindi naman talaga para sa mga Pilipino. Tama. Kaya lang ang expense Totoo. nito ay para sa mga Pilipino. Kasi alam mo, Dr. Jin, anong size ng lupa na yan, Dr. Jin? Hindi ko alam eksakto eh. Mga 1,200 hectares. Oh, 'di ba? Yung Napakalaki. dyan sa Clark, no? Ngayon, Dr. R, ito po ay resource intensive ito na klase ng project. At katunayan, sa United States of America, may mga estado doon o mga state na ayaw nila pumayag na maglagay ng data center sa kanilang state. Kasi, Dr. R, ito po ay, alam nyo, parang sabi nga nila, resource plunder disguised as progress. Hindi naman tunay na development, pero example po ito ng resource extraction that benefits the the foreign investors lang, mga kababayan, at our expense ng mga Pilipino, Dr. R. Totoo nga yun, di ba, Dr. J? Bukod yan, di ba? Napakalaki. Pero ang sinasabi nila, pinoproject nila, Dr. J, 190,000 daw. Hindi ko alam kung tama itong datos na aking binabasa. 190,000 jobs daw, no? Ibig sabihin, 190,000 jobs. Pero, sa totoo lang, Dr. J, hindi naman maliwanag kung ano ring 190,000 jobs na yan na sinasabi ng Anong ating klase? gobyerno, di ba? O hindi naman nila dinidisclose kung anong kalidad ng employment ng mga Pilipino na ibibigay ng mga foreigners na yan, di ba? Di ba? Hindi natin alam yan. Baka naman mamaya ma-exploit lang yung ating labor force diyan sa sinasabing 190,000 jobs na yan, Dr. J. Kaya medyo medyo kinakabahan ako diyan sa Paxilica eh. Mamaya-maya meron akong sasabihin sa iyo, sasabihin sa ating mga kababayan na parang ito nakikinita-kinita ko. Nakatulad nung nangyari nung panahon ni PRRD, merong halintulad dito Dr. J eh. Pero sige, pagpatuloy natin, Dr. J. Tingin mo, Dr. J, ano naman kaya ang epekto nito sa sa kalikasan o sa environment? Yung sinasabi mong 190,000 jobs, ang duda ko dyan, ito yung mga service na sa service lang, katulad ng mga sa pagkain, drivers, construction workers. Kasi ito alam mo, pumapalakpak sila. Nakita ko nung sinabi ito, nagpalakpakan. Pero alam mo, 99% siguro doon sa pumapalakpak, walang alam kung ano itong Paxilica na sinasabi, Kasi akala nila, ito parang pipindutin mo lang, parang magic, na sinabi na magtatayo ng Paxilica. Hindi Paxilica, hindi Paxilica. Bukas andyan na. Una-una, ganito po yan. Ganito po yan. Kaya inaayawan ito, Dr. R. Doon po sa United States of America, may mga estado o states na ayaw nila magtayo ng AI data center sa state nila. Kasi una-una, ito'y
kumakain ng malakas na kuryente. Ha? Ang isang AI data center, it consumes around 2 to 3 gigawatts depending on size of electricity. At ang isa pa na isang hindi maganda diyan, Dr. R, sangkaterba na tubig ang nakukonsumo nito. Kung ilang milyon gallon everyday ang kailangan mo para palamigin yung mga servers. Kasi lahat ng servers niya nagde-develop ng init yan. Nakatulad ng, di ba, yung personal computer. Pag yan pinaandar mo, may umaandar na cooling fan. Ito, mas matindi ito dahil ang AI data center, yung GPU nila, lahat po yan ay pinapalamig ng tubig. So saan ngayon kukuha ng tubig, Dr. R, dyan sa lugar na yan sa Clark? Salang na tayo sa tubig. Ako, napakahirap yan isipin kasi, di ba, kasi kanina, medyo nagbasa-basa ako. No? Yun nga tinatawag na, hindi ko alam kung tama yung pangalan, yung watershed dyan sa Cobia. Noong 2020 pa, nakikita na nila, natutuyo na. Dr. J, tuyot na. Diba? Saan mo kuha ng isang katutak? Sabi mo nga diba, million gallons daily. Million gallons. Diba? So, i-imagine ko lang, yung 1.2 1,200 hectares ba? Di ba napakalaki nun? Parang hindi pa nga yata ako nagkaroon ng pag-aari na 1 hectare. Baka 1 square meter meron pa. Pero napakalaki ng tubig na nai-imagine ko na yun pala ang ginagamit sa pagpapalamig ng mga servers na yan, no? Di ba? Di ba? So, ibig sabihin, bukod sa AI, maaring meron rin silang manufacturing diyan ng mga components, no? Katulad ng sinasabi mo, yung mga ginagamit sa iPhone, saka sa mga computer, di ba? Napaka marami. So, maaring nga magbigay ng trabaho, kaya lamang, paano ano ang matagalang epekto nito sa atin? Katulad ng sinabi mo na napakalaki ng energy consumption nito relatibo sa kuryente. Napakataas na ng kuryente natin ngayon Di ba? Napakataas na Di ba? Paano yun? Ibig sabihin, tayo na siguro ang lalabas pag nangyari na yan, baka tayo na daw ang pinakamataas ngayon sa Southeast Asia baka pag sakaling tumuloy na yan si Pax Silica na yan, si Pax Silica na yan. Baka sa buong Asia na tayo na ang pinakamahal ang kuryente. Alam mo, nagsasalita ka, kumukulog dito sa amin. Kinukulog yan dito sa amin. Alam mo siguro, siguro sa totoo lang nagagalit na yung kalikasan, pinag-uusapan pa lang natin kung paano tutuyuin ng tubig sa kalikasan diyan sa kapaligiran di ba? Dr. R, ganito yan kailangan ngayon ng enerhiya, kuryente. So yung 3,000 megawatt na kailangan ng data center na yan ay halos siguro almost mga 3/8 ng ating konsumo sa buong Luzon, no? That is around 3 gigawatts. Ngayon, bibigyan natin ng background kasi baka akala ng mga kababayan natin ganun kadali itong project na ito na bukas umpisa na. Una-una, magtatayo sila ng power plant dahil hindi kaya supplyan ng current available power plants natin ang requirement na kuryente. Okay? Magtatayo sila ng power plant na 3 gigawatt. Bibigyan natin ng cost estimate ngayon, Dr. R, para ma-appreciate ngayon ng ating mga kababayan kung gaano kalaki itong project na to. Ang isang 1 gigawatt na nuclear power plant, that would cost around between 5 to 8 billion dollars ang isa, ang 1 gigawatt. Ngayon, nuclear yan. Pagka solar power naman, ang kanilang pagkukunan, kasama ang battery para naman ay doon ang reserve energy, that would cost around between 1.8 billion
to $2 billion per gigawatt. Pero hindi pa kasama doon ang lupa na kailangan mo patayuan na libu-libong ektarya to develop that amount of energy. So yun doon pa lang, kung nuclear tayo pupunta at naririnig ko na parang nuclear ang gusto nila, that is around $15 billion, Dr. R. Ang Hindi, Dr. J, construction- naiintindihan ko yan. Kaya lamang, medyo lumalayo tayo dun sa magiging epekto nito sa atin. Eh, di ba? Yan ay backgrounder na madidiscuss pa natin yun sa ibang araw. Kaya lang, yan ay gagastos na naman nila eh. Yung mga investor naman ang gagastos yan, hindi naman yung kukunin sa kaba natin. Kaya lamang, ang Pero sinasabi lupa ko, natin eh. yun nga. Pero Oo. yung gastos, wala nang pakialam ang Pilipino dyan eh. Kaya lang, Wala. ano yung epekto sa atin, di ba? Kasi kung kahit pa $1 trillion yan, ay sa totoo lang, wala rin akong pakialam. Di ba? Wala na rin tayong pakialam diyan, di ba? Pero kaya lamang ano yung mangyayari sa atin katulad niyan, di ba? Yung sinasabi mo sa lupa, di ba? Ang tinatanong ko ngayon, alam ko sang katutak na dumagat ang nakatira diyan. Diyan sa sa Clark City o kung ano man yung tawagan nila, di ba? So ano ngayon ang mangyayari diyan sa dumagat? Kasi Dr. J, ang gusto kong itanong sa iyo, yang kayang portion na kung saan nakatira ang dumagat, ayan kaya ay inaward lang sa kanila o yan ay ancestral domain, Dr. J? Ay kung pagkaalam ko yan, ancestral domain yan eh. Naku, Yung sa dumagat eh. mahirap yan. Kasi sila ang matagal nang nakatira dyan. Ngayon, pag tinariyuan mo yan ng mga solar plant, ano ngayon mangyayari sa tanim nila? Kasi ang kailangan para sa solar plant, yung 3 gigawatt na solar plant, libu-libong ektarya. Yung palang planta yun, ha? Yung palang. Planta pa lang yun. Hindi pa kasama yung sabi ko na facility na yung sa Nuclear City. Ihiwalay mo yung planta na solar kung magsusolar sila. Libo-libong ektarya yun. Ang lalagyan mo ngayon ng solar panel. So mawawala ngayon yung pinagtatamnan dyan, kung maaari dyan nila ilalagay yan sa ancestral domain ng mga dumagat. Ano ngayon ang gagawin ng mga dumagat kung mawawalan sila ng 3,000 o 4,000 o 5,000 ektarya? Alam mo, ang kaya ako gusto malaman, Dr. J, kung yan ay ancestral domain. Di ba? Hindi ko na nina-update yung sarili ko, pero alam ko pag ancestral domain, hindi mo man yan pwedeng ibenta o pwedeng ipaupa. 'Di ba? Bawal 'yan eh. Alam ko bawal sa batas 'yan eh. Kung yan ay ancestral domain na hindi naman natin sinasabi kung ancestral domain 'yan. Dr. J, 'di ba bawal 'yon? Oo. Ang tanong ko naman sa iyo ngayon, sa administrasyon na yun, ito ba ngayon may bawal? Eh uso ang benta mo. Hindi ba? Ano? Para ka na si Ka Erwin 'yan eh. Sabi na bendalo, inahanapan nila ng loopholes yan. Oh. Kasi ang nakikita ko, yung tatayo ka ngayon ng power plant na solar, o kung yung turbina man yan, o kung ano man, pag solar plant, libo-libong ektarya yan, Dr. R. Hindi yan maliit na sabihin mo, 200 square meters lang, ano? O kahit 1,000 square meters lang. Libo na ektarya ang 1 gigawatt na power plant. So ang estimate ko dyan, baka 4,000 to 5,000 hectares ang pagtatayuan nila. O ano mangyayari ngayon sa mga magsasaka dyan? Sa mga taong nagtatanim sa mga lugar na yan, na malapit sa Clark. Oh, what will happen now sa livelihood ng mga farmers dyan? Alam mo Dr. J, no, siguro magtapatan na tayo, no, kasi parehas naman tayo nang iniisip eh. Sa tingin mo ba, ako akin sa ating opinion lamang ito, di ba sinasabi nila development daw ito for economic development, no, sinasabi nila. Pero alam mo, tingin ko, hindi naman kaya ito merong hindi ko alam opinion ko lang to, hindi naman kaya meron silang ibang balak, no? Katulad nung kasi sinabi mo nga, 'di ba, ang China napakalaki na ng kanilang kanilang development pagdating doon sa mga ganitong klase ng ng mga proyekto.
Kasi ang US, 'di ba, tinatanggihan nga, Dr. J, 'di ba, tinatanggihan Oo. siya sila mismo doon sa kanilang mga state, 'di ba? Oo. Mismo doon sa kanilang lugar. Hindi kaya dahil si Pinoy, no, si Manong Pinoy, madali lang utuin, no? Kaya lumalabas, parang hindi naman kaya ito para lang i-counter ng Estados Unidos ang kakayahan ng China na naman, Dr. J, baka na ito na naman. Tama. Correct ka. To counter kasi ang plano, they want to reduce cost. Kasi pag tiningnan mo kasi itong kompetensya sa artificial intelligence, pag sa US na mga kumpanya na nagtayo ng artificial intelligence, may subscription fee, di ba? Mayroon silang mga binabayaran. Ngayon, ang China, ang kanilang mga AI site, di ba open source? So, anong ibig sabihin ng open source? Walang bayad. At ang cost nila mas mababa. So ngayon siguro naghahanap sila ng lugar na paglalagyan nito na walang masyadong hassle, walang masyadong regulation. Kasi doon nga sa sinasabi natin kanina na kumakain ng malaking kuryente at tubig, ayun ay resources yan. Napakahalaga na resources na doon siguro sa mga estado, sa states na ayaw sila pagpagbigyan ng permiso na magtayo kasi nakikita ngayon na masisira ngayon ang kanilang pagkukunan ng tubig at pati ng kuryente. Maapektuhan ang mamamayan at ganoon din ang mangyayari sa atin dito sa Pilipinas. Doktora. Ayun na nga, Dr. D, tama. Mukhang tama talaga yung ipinupuntos mo. Kasi nga, kaya siguro isipin mo naman, ba't naman tatanggihan ng sarili mong project, di ba? Kung proyekto ito ng federal government ng Estados Unidos. At gusto kasi di ba, usually yan, pag yung mga governors, very powerful yan di ba? Pag hindi nila gusto kasi siguro, pinag-aralan nilang mabuti. Pinag-aralan nila yung magiging epekto, Dr. J, sa pagtatayo nitong mga ganitong klase ng proyekto katulad na sinasabi mo, di ba? Napakalaki ng epekto nito sa environment, lalong-lalo na sa tubig at yung lupa na tatayuan ng mga sangkatutak at lalaki na mga planta para makapag-produce ng ganong kalaking kuryente, Dr. J. Pero alam mo, Dr. J, may naalala ko Ganito yun na-experience ko na medyo big ang information. Tapos, hanggang sa dulo, malaman-laman namin na disadvantageous pala para sa gobyerno. Diba? Alam mo kung ano to, Dr. J? Alam ko, naalala mo to, dahil alam ko na ito'y tinalakay mo rin sa isa sa ibang programa mo, Dr. J. Naalala mo ba ito? Naalala mo ba? Pilipino. Nako! Yung ginawa na ni railroad nila na paupahan ang layong Pilipino sa isang gaming or ano ba tawag dyan, gambling company na taga South Korea yata yun. Basta tama yung sinasabi mo. Yun nga, parang nangyari ang katulad ng sinabi mo, railroad, kasi parang minamadali ng gobyerno natin itong Pax Silica di ba? Hanggang sa malaman-laman natin na discover at naalala ko nung Dr. J, nagpapala, may hawak pa silang mga pala at groundbreaking sa kabilang channel ay ina-announce si dating speaker Harry Roque na tinetegi na sila ni Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Kasi alam mo, parang lumalabas tungkol yan doon sa nakuwang datos, pinapaupahan di umano ng mababang presyo ang lupa, no? Na supposedly dapat para sa gawing theme park. Pero naging evidente na lumalabas, gagawing parang casino heaven. Ito nga na yung Pilipino, yun ang datos na nakuha natin. Kaya nga, ganito tuloy, na-relate ko tuloy ito. Dahil medyo vague ang impormasyon, walang malinaw na mga terms of reference na binabanggit ng ating gobyerno, Dr. J. At nung huli, doon sa Nayong Pilipino, nakita nila, napalaking pera pala ang mawawala sa kaban ng bayan dahil sa papapaupa ng mura doon sa lupa ng Nayong Pilipino, Dr. J. Kasi
ang kanilang maskara diyan na kunwari may makikinabang na may magkakatrabaho. Pero hindi rin maliwanag anong trabaho bibigyan nila doon sa tao. At gaano karami. Kasi alam mo, Dr. R, kung yan ay ganun kalaki na project, kung manufacturing yan, instead of a data center, libo-libo, milyon na tao ang makikinabang na magkakaroon ng trabaho. Pero alam naman natin, na pag ang data center lang, anong kailangan mo dyan? Maintenance lang. Oh. Maintenance lang ng inyong mga servers, ng inyong mga air conditioners, ng cooling system. Sa napakalaki na yan, ilan lang kailangan mo na tao dyan? Sabi natin, 2,000-3,000 na tao. As against manufacturing, na milyon ang na-e-empleyo, Dr. R. So yan ay malaking katanungan, bakit ang ating pamahalaan hindi ngayon maghikayat ng mga investors na papasok sa atin sa manufacturing na katulad sa China. Ayun na nga. So parang para basta wag akin tong iniintindi. Medyo kasi hindi malinaw. Walang malinaw, di ba? Na walang malinaw. Medyo hidden po from the public view ng mamamayang Pilipino kung ano talaga itong proyekto ng Pax Silica. Kaya medyo naaalala ko kung ano nangyari no. Kaya to siya dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinar niya kagad disadvantageous yan sa gobyerno, Dr. J. No? So, alam mo, sa totoo lang dapat sa totoo lang yung mga ating gobyerno ay maging transparent kung ano talaga ang kanilang pamantayan o kanilang mga konsiderasyon. Bakit nila pinamadali itong proyektong Pax Silica, Dr. J, di ba? Alam mo, sa totoo lang, napakahirap. No? Tapos, ang problema pa, kung mag-a-announce pa kayo ng detalye, ang gagamitin nyo pa si Auntie Claire, lalong lumabo yung kwento, di ba? Kaya dapat yan, medyo siguro i-publicize niya ang publication. Huwag nang gamitin si Auntie Claire. Si Auntie Claire, sinabi pa niya na si Sara Duterte daw walang alam na Vice President. Tayo nga nalalabuan na nagre-research tayo kung ano itong Pax Silica na ito. At yan ay talagang inuusisa natin yan. Wala masyadong detalye. At yung nakuha ko lang na details, yung Paxcon, na isang malaking kumpanya, ang isa sa mag-i-invest dyan, ano? At kung ano pa. Pero wala silang nilalagay na details para sa public consumption, Dr. R. Kung hindi ko pa hinahanap yan, kung sino-sino ang mga behind that, ay hindi ko nakuha yung pangalan ng Paxcon. So ngayon, si Ate Claire na nagsasabi na si Sara Duterte ay ignorante doon sa Pax Silica, totoo naman, hindi naman natin yan ay sasabihin na hindi. Pero parehas lang sila. At lalong-lalo na si Auntie Claire na ignorante din, ignoramos din sa Pax Silica. Doktor Alam mo, so, wala na naman tayong oras, pero alam mo, siguro, tayo rin naman nga, sinasabi mo, medyo malabo talaga. Sa totoo lang hindi medyo malabo, wala tayong alam na detalye. Hindi natin alam kung paano kikita ang gobyerno, paano pauupahan ba ang lupa. Ito ba ay PPP project? Hindi ho natin alam. No? Para lang naman yan, Dr. J, para rin naman yung sinabi nung isang, yatang si Daryl Yap, di ba? Na sinabi niya, hindi naman daw ICC yan, si Auntie Claire. Di ba? Ang sinabi ni Daryl Yap, PICC. So ngayon, kaya lang, unfortunately, Dr. J, hindi na sinabi ni Daryl Yap kung ano yung ibig sabihin ng PI. PICC. Okay. Kaya ako napapaalam na, Dr. J, wala na tayong oras. Ito po yung Dr. Magkita-kita po ulit tayo. Basta siguro sa susunod na programa, alam na namin kung anong ibig sabihin ng PICC. Mag-ingat po tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang iwanan ko kay Ate Claire na message, hinahanap na ang carpet doon po sa House of Congress. Ito po yung lingkod, Jake Ortiz, sa programang The Truth Dr. Soner, at sa ngalan ng aking kasamahan, Dr. R. Magandang hapon at maraming salamat sa inyong pakikinig. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. All the truth, doctors on air. Kung gusto mo ng balitang